mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-13 sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Araw po ngayon ng Lunes. At ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre maya-maya lang. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. At tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ. At syempre sa iba't ibang panig din po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. Kayo po ay pwedeng mag-participate sa ating talakayan ngayong umaga sa pamamagitan po ng pagkapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Tayo po ay syempre napapanood din po sa Aliw TV Channel 23. Kahapon po, higit 30 mga lugar yung nakaranas ng dangerous level na heat index. Batay po yan sa pagtala ng Pag-asa at pinakamataas po yung naitalang heat index sa Apari, Cagayan. Naku, umabot po ng 49 degrees Celsius. Yung ibang bahagi naman po ng Quezon City, nakaranas po ng ang lakas po ng pag-ulan kahapon. Mga bandang pasado alas 5 po yun ng hapon nang umulan ng malakas sa ilang bahagi ng Quezon City. Malaman na po natin direkta mula sa Pag-asa kung ano po magiging lagay ng panahon ngayong araw, kung ano yung kanilang outlook ngayong linggong ito, ano ba yung dahilan ng pag-ulan kahapon, yan na ba yung epekto ng weather disturbance na binabantayan ng Pag-asa. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ma'am Veronica Torres, ang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Veronica. Magandang umaga rin po, Miss Cecil, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DWIZ. So, sa kasalukuyan, easterlies ang nakaka-apekto sa ating bansa. So, mainit at malinsahang panahon, aasahan pa rin natin. Then, para naman sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, partly cloudy to cloudy skies. Then, may mga chance pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at gabi. Ito kasing mga localized thunderstorms, ito yung mga biglaang pag-ulan na pwedeng tumagal ng a short 10 minutes and as long as 2 to 3 hours during severe cases. Sa kasalukuyan, wala naman na monitor na low pressure area bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin naman tayong wala tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. At yan po muna ang latest. Ma'am Veronica, Yes po. Ma'am Veronica, yung pag-ulan kahapon, ano ang sanhi nun? Localized thunderstorm din ba yon? Tama po kayo dyan, localized thunderstorm. So, ayun po yung pasulpot-sulpot na mga pag-ulan na usually tuwing hapon po nangyayari. Pero yung weather disturbance, kasi diba last week may binabantayan po ang Pag-asa na weather disturbance, ina-anticipate natin na baka maging bagyo. Kamusta na ho yun? Nasa par na po ba yun o nalusaw na ho? Sa ngayon ay wala na tayong namomonitor na mga low pressure area na malapit. Although, may tinitingnan man tayo ngayon kasi kung titingnan natin yung ating tropical cyclone potential forecast or tropical cyclone threat potential, tingnan lang po natin sa ating, ito po kasi ay produkto na ating mga kasamahan sa Climatological Department. So, for this week, so merong vortex na pwedeng mag-emerge pero ito ay low, mababa yung chance na maging bagyo for this week and then yun po. So sa ngayon wala pa naman po pero may possibility na may mabuo pong vortex ng low pressure pero mababa yung chance na
low to medium chance na maging bagyo. Ano po ang ating magiging weather outlook para po sa linggong ito? So, for this week po, inaasahan natin sa may Metro Manila and then kung by tomorrow, posible maging maulan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon dahil sa wind convergence. Pero sa other parts naman, sa Metro Manila, the rest of the country, patuloy pa rin yung mainit at maninsagang panahon. Pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung tsansa niya ng localized thunderstorm, Veronica, yan ba pwede ba nating maasahan niya na mangyayari sa area ng Angat Dam? Sa ngayon po kasi yung mga thunderstorm, hindi kasi talaga siya ganun kadaling ma-predict kasi ito ay mga biglaan lang yung pagsulpot niya. So, kung ma-predict man natin, pwedeng sa mga susunod na 1 to 2 hours. So, ang pwede lang magbigay or ang mga nagbibigay lang ng mga advisory yung mga nasa Regional Services Division po natin. Okay, Pero makulimlim, Veronica. May mga ilang lugar sa ating bansa na medyo makulimlim. Opo, sa Hindi masyadong mainit yun pag makulimlim. Opo, or kapag naman po sa ibang bagay ng bansa, inaasahan natin sa may bandang Mindanao area, although mamaya hapon pa po yung projection natin na mas mataas po or mataas yung chance ng mga localized thunderstorms sa area po na yon. And also sa ating buong kapuluan, mataas din po yung mga chance ng mga localized thunderstorms. Although biglaan lang din po kasi yung mga pagsulpot po nito. And then yung Opo. Si Agahon, yung bagyo, si Agahon, yung low pressure area, naudlot na naman yung pasok niya. Oo nga. Anong pangalan ba? Agahon? So, sa yung pinakauna, this 2024, Aghon po yung posible. Naudlot na naman siya. Oo. Ngayon po ay wala pa po tayo na monitor. Although, kapag nakita na tayo ng kung may low pressure area man na posible din maging bagyo, then titingnan po natin yung magiging projection po nito. Okay. Naku, abangan po ng ating mga kababayan niya. Kailangan talaga makaulanan. Lalo na yung mga magsasaka. Magdiriwang pa naman ngayon, 15 ng kapiestahan ng magsasaka sa Isidro Labrador. Ngayong May 15. Ang daming piyesta sa buong Pilipinas, sa Cecil. Nako. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Veronica. Maraming salamat sa pag-asa. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan po si Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa. Alam mo, Sentol, yung pamungkahin nyo, Sentol, na Department of Water, very timely yan yung creation ng Department of Water. Kasi yung Angat Dam, Sentol, 183.43 meters na lang. Higit 3 metro na lang itutungtong na sa minimum operating level. Baka nga panahon na, Sentol. Talagay ko naman, ulan na nun. Baka may ulan, bumagsak na yung ulan nun. Cecil, yung mga bago dumating sa ito ngayon na nakaamba na Na makulimlim na nga yung ilang lugar kahapon sa Tagaytay, sa Cavite, makulimlim yung ilang lugar kahapon. Pati sa area ng Tagaytay. Although welcome development yan, Sentol, yung ating mga naranasang pag-ulan kahapon. Dahil, mo, anong petsa na? Mayo na. Wala pa tayong... May 13 na. Wala na May 13 na, wala pa tayong nararanasan na kahit isang pag-ulan ngayong taong ito. Yan, Sentol. Samantala, Sentol, siksik at liglig ang ating magiging talakayan ngayong umagang ito. Pero bago natin dakuan yung ating mga mahalagang panayam, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga balita, ngayong araw ng Lunes, ika-13 sa buwang ito ng Mayo taong 2024, paglalabas ng listahan ng mga bilihing papatawan ng price freeze, pinamamadali ng isang senador. DWIZ Balita. Big time rollback sa presyo ng gasolina, asahan na bukas. DWIZ Balita. Supply ng asukal pwedeng maantala o posibleng maantala dahil sa El Nino, ayon po yan sa mga sugar producers. DWIZ Balita. House plenary debate sa panukalang amyenda sa rice tarification law sisimula na. DWIZ Balita. Support body para sa karapatang pantao ipinag-utos ni Pangulong Marcos.
DWIZ Balita. At dating advisor ni dating Presidente Duterte ipinapatawag na sa Kamara. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, pinamamadali ni Senator Francis Tolentino ang paglalabas ng Department of Trade and Industry ng listahan ng mga bilihin na papatawan ng price freeze sa gitna pa rin ng epekto ng El Nino sa bansa. Una nang sinabi ng DTI na maraming manufacturers sa handang magpatupad ng voluntaryong price freeze sa mga pangunahing bilihin. Matapos na manawagan ito si Senator Tol, 3 linggo na ang nakakalipas. Ikinatuwa ni Senator Tol ang pagsang-ayon ng DTI sa kanyang panawagan na magpatupad ng price control measures sa gitna pa rin ng patuloy na nararanasang epekto ng El Nino sa bansa. Pinabibilis naman ng senador sa ahensya ang pagbibigay ng kopya sa lahat ng mga local government units at regional offices para sa mas mabilis na implementasyon at monitoring ng mga presyo ng mga produktong papatawan ng price control. Tiwala si Senator Tol na malaking tulong ang price freeze sa mga pangunahing bilihin para sa mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na hindi naman deklaradong nasa state of calamity pero nahihirapan din sa epekto ng El Nino. DWIZ Balita. Yan ang personal mo mong kahayan, Sentol eh. Oo, Yung ang naging tabayanan hakbang ng natin yan. DTI. Ito raw week na ito lalabas, yung final list. Pero marami na ako nabasa ng mga uri ng dilata, sardinas, corned beef, bottled water, pati yung powdered milk. So, ang tabayanan natin yung full list nila. Sabi nila, ngayong linggong ito Yes. lalabas. Siguro yan, mga Martes, Merkules, may listahan na tayo. Yan ang ating Maraming salamat ulit sa DTI. Yan ang ating antabayanan, Senator Tol. Samantala, kaugnay pa rin po ng presyo, no? Usaping presyo pa rin po tayo dahil bukas po iaarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa kumpanyang Unioil, 1 peso and 90 centavos hanggang 2 peso and 10 centavos ang maaaring matapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 50 hanggang 70 centavos naman ang posibleng ibawa sa kada litro ng diesel. Para naman sa iba pang mga kumpanya ng langis, aabot sa 70 hanggang 90 centavos ang maaaring tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng inventaryo ng langis ng Estados Unidos at pagtanggap ng ceasefire proposal ng mga opisyal ng Palestinian Militant Group na Hamas para sa Gaza. DWIZ Balita. Latest po sa Filipino Mirror, posibleng maantala ang supply ng asukal sa bansa. Ito ang babala ng grupong United Sugar Producers Federation matapos matuyo ang mga taniman na resulta ng El Nino phenomenon. Dahil dito, ayon kay Unified President Manuel Lamata, suportado nila kung sakaling magdesisyon ng gobyerno na mag-angkat ng asukal. Dagdag pa ng grupo, makakapag-umpisa ng magtanim ang mga sugar farmer kapag umulan sa mga susunod na linggo. Hiniling din ng Unified o ng grupo sa Department of Agriculture na tutukan ang pamimigay ng mga kagamitan sa irigasyon panlaban sa El Nino phenomenon. DWIZ Balita. Sisimula na ang debate sa plenaryo ng Kamara tungkol sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong pababain ang presyo ng bigas. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, magdodoble kayod ang Kamara para maipasa sa ikalawang pagbasa ang panukala. Ang debate inaasang magisimula na pagkatapos ng sponsorship speech ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson and Quezon Representative Mark Enverge sa panukala. Ayon sa House Speaker, nais nito na maisabatas ang panukala sa buwan ng Hulyo at inaasahan na mapapababa nito ang presyo ng bigas sa 30 piso kada kilo mula sa kasalukuyang mahigit 40 piso kada kilo. Sa ilalim ng panukala, papayagan na uli ang National Food Authority na muling makapagbenta ng bigas sa mababang presyo sa mga pamilihan. DWIZ Balita. Ipapatawag naman ng House Committee on Dangerous Drugs si Michael Yang, ang dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte,
kaugnay sa nasabat na halos 4 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Mexico, Pampanga noong taong 2023. Matapos ang ginawang mga pagdinig ng komite, lumutang ang isang nagngangalang Lincoln Ong na isang formerly official na associate ni Ang na incorporator ng isang kumpanya at may kaugnayan sa iba pang mga kumpanya. Kabilang na dyan ang Empire 999 na isang warehouse kung saan natuklasang imbaka ng mga ipinagbabawal na gamot. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi kasama sa probisyon ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law ang pagbabalik ng NFA stores sa mga palengke. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, isinusulong lamang sa amyenda ng RTL ang pagtukoy sa sakop ng otoridad ng NFA, pagsunod sa sanitary at phytosanitary permit ng mga local at imported na bigas at rice stabilization volume augmentation. Tiniyak din ni ASEC de Mesa na manghihimasok lamang ang NFA kapag sobrang taas na ng presyo ng bigas sa mga palengke at tutugunan ito sa tulong ng Kadiwa Stores at iba pang kooperatiba at ahensya. Sinabi pa ng opisyal na magmumula sa buffer stock ng NFA ang ilalabas na bigas at kung kukulangin ay saka lamang mag-aangkat. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Kampanya laban sa misinformation at disinformation mas pinalakas pa ng Malacanang. Detalye mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Nakipagsanib puwersa ang PCO, Presidential Communications Office sa Meta, Google at TikTok upang labanan ang misinformation at disinformation. Ayon kay PCO USEC Emerald 3 daw, malinaw na ang misinformation at disinformation ay sumasalungat sa mga programa ng gobyerno at lumalala na rin ang pag-target nito sa mga bahagi ng administrasyon. Kaugnay nito'y sinisimulan na umano ang digital defense laban sa mga ito. Pinayuhan naman ng Meta ang publiko na panatilihin ang kanilang mga social media accounts na ligtas at gawing malakas at unique o mahirap hulaan ang kanilang mga password. Tiniyak din ng Google na hindi raw pinapayagan sa YouTube ang anumang mapanganib na nilalaman o content kaugnay ng impormasyong medikal na hindi tumutugma sa mga sinasabi ng lokal na mga otoridad sa kalusugan o gabay ng World Health Organization o WHO. Samantala, binigyan din naman ng TikTok ang kahalagaan ng critical thinking sa pagtukoy sa tama at maling nilalaman. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Senator Tol, very timely ang hakbang na yan ng Malacanang para labanan yung misinformation at Oo, disinformation. fake news. Ang dami na kasing lumalaganap, hindi mo na maintindihan kung alin yung totoo. Yes, Senator. Diba? Siguro sa teknolohiya na rin. Kaya ang hirap yung nakakatanggap, hindi mo alam kung alin yung tama, alin yung ano. Lalo ngayon papalapit yung magkakaroon tayo ng eleksyon sa 2025. Ayun. Ito ngayon sa Estados Unidos, nararanasan na yan kasi eleksyon sila na ngayong Nobyembre. Lalo na yung artificial intelligence, nagagamit kasi sa Correct, maling oo. paraan eh. Yung mga deepfake, kinokopya yung boses ng Pangulo. Sa ibang bansa, Sentol, yan ang challenge na kinakaharap nila kasi maraming election season ngayong taong ito sa maraming bansa at yan yung kanilang pilit na nilalabanan, yang misinformation at disinformation. Ayan, Sentol. Samantala, tanggap pa tayo ng pag-uulat, Sentol, mula sa labas ng himpilan. Mahigpit na visa control sa mga Chinese national sa bansa ay minungkahi sa DFA. Ang report mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Pinahihigpitan ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa Department of Foreign Affairs o DFA ang pagbibigay ng visa sa mga Chinese students, tourists, businessmen at POGO workers na nagnanais pumasok sa bansa. Kasunod ito ng biglaang paglobo ng bilang ng Chinese students sa mga paaralang malapit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa gitna ng tumitinding maritime dispute. Ayon kay Rodriguez, mahalagang magkaroon ng mas komprehensibo at
at mahigpit na pag-usuri sa mga Chinese nationals para sa pambansang seguridad, kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Dahil na rin anya ito sa maraming Chinese nationals na pumasok sa bansa bilang empleyado ng Philippine Overseas Gaming Operators o POGO at pagkakasangkot ng ilan sa mga ito sa mga illegal na aktibidad gaya ng murder, extortion, kidnapping, prostitusyon at iba pa. Bukod pa rito, iminamungkahi rin ng mambabatas sa Commission on Higher Education o CHED na alamin kung bakit ninais ng mga Chinese students na mag-aral sa Northern Luzon o lugar na malapit sa EDCA sites. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report, Sentol, mula sa labas ng himpilan. Ang mga LGUs dapat maging alerto laban sa mga insidente ng sunog sa gitna ng mainit na panahon. Report po mula kay Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na maging mapagmatyag at laging handa upang maiwasan ang mga insidente ng sunog sa gitna ng mainit na kondisyon ng panahon dahil sa El Nino phenomenon. Ito ang naging panawagan ni Senator Win Gatchalian sa mga local government units at sa mga komunidad. Git ni Gatchalian, kailangan bigyan ng lahat ng klase ng suporta ang ating komunidad at LGUs upang maging mas mapagmatiyag at alerto para sa kanilang proteksyon mula sa mga insidente ng sunog at maiwasan ang pinsala sa kanilang mga ari-arian. May kritikal na papel sa kampanyang ito ang mga local government unit. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat ipagsawalang bahala ng publiko ang babala ng pag-asa sa posibilidad ng mainit na panahon pa rin ngayong buwan. Hindi anya tayo dapat maging kampante, sa halip ay tuloy-tuloy na paghahanda para maiwasan ang mga insidente ng sunog. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sentol, anong buwan ba yun, Sentol, na halos araw-araw March. may sunog? March yun, ano, Sentol? March. Oo nga. Oo, yun din yung March Fire Prevention Month. Prevention Month. Cecil, oo. Kaya, ingat ng kaunti. Ito, daming, sa Cebu, ang dami ko na puntahan at sunog. Tapos ito, huli to dito sa atin, sa Manila, yung sa Isla Puting Bato. Sunog din. Naku, ang laking lugar pa naman yung residential area yung Isla Puting Bato, Sentol. Ayun, Tundo, kaya talagang dapat doble ingat. Sobra init. Oo, lalo pa ngayon na tayo ay nangangailangan ng karagdagang supply ng tubig. Kaya doble ingat po tayo. Yan. Bigay daan muna tayo, Sentol, sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:27 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol at eto na, Senator Tol, yung nung weekend natapos yung yung balikatan exercises, pinakamalaki yan Yes, sa oo. kasaysayan, yung ginanap na pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos at marami pang mga bansa na sumama dyan sa pagsasanay. 14 or 16. 14 lahat, oo. Dami. Wow. Pati France, pati ilang karating natin sa ASEAN, kasumali. Ang daming naging interesado, Sentol, ha? At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye tungkol sa highlights ng naging balikatan exercises, nasa linya ng Senator Tol ng ating komunikasyon, si Colonel Maria Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Good morning po, Colonel. Good morning po, Ma'am Cecil. Good morning, Senator Tolentino, sir, at sa mga taga-subaybay ng Usapang Tol DWIZ. Morning, Colonel. Parang nakita lang kita nung isang linggo, di ba? Saan ba yan? Sa awarding ng mga media? Opo, sir. Tayo po ay magkasama sa isang table, sir, nung NDCP Alumni Association Awarding for Media, sir. Binigyan Nice to natin talk ng to you award again, yung mga sir. Media personnel na pumupunta lagi sa West Philippines. Kumusta itong nagdaang balikatan?
Anong masasabi natin? Tapos na ba yung assessment dyan? Kung naging matagumpay, lubos na matagumpay, o marami pang room for improvement? So far, sir, magaganap pa lang po ang ating masusing assessment, sir, sa nangyari. Pero so far, sir, based on the feedback of our participants, ay napakaganda po ng turnout nito, sir. Marami pong natutunan, lalo na dito, sir, sa Philippine Air Force. Ang dami po nating natutunan, sir, no? Both in terms of air-to-air exercises, pati na rin po exercises on the ground, sir. Kasi napakadami nating participants for this year. From the Philippine Air Force alone, sir, around 1,500 po nag-participate, and around 22 aircraft po ang nag-participate dito sa balikatan exercises na to, sir. Ayun. So, yung bang mga sumasali na ibang bansa, ito ba ay magiging, sa tingin mo, institutional na o pinauli next year sa 40th edition, o baka maaring dumami pa? Hopefully, sir, mas dumami pa, sir, ang partisipasyon ng ating mga allies, sir, no? Mga like-minded nations. Kasi napakahalaga po talaga nito, sir, na marami pong involved. Kasi hindi lamang naman po pag-protect ng kanya-kanyang bansa ang concern natin, kundi yung seguridad ng ating rehiyon, sir. So, kahit lang po sana observers ay makapag-participate din po in the future yung mga ibang bansa, sir. Well, anyway, sir, meron na rin naman din po tayong iba pang mga exercises na parating, no, bukod sa balikatan, na magkakaroon po ng involvement ng iba't ibang mga bansa. Sir, i-share ko na lang din, sir, no, upcoming, kasi napakalaking bagay nito, sir. Yes, sir, kasi for the first time, sir, ang Philippine Air Force po ay makikilahok sa isang international exercise na magpapadala na po tayo ng ating mga aircraft, sir. For the first time, sir. Yes, sir. Sir, sa Northern Australia po, sir, this coming July up to first week of August, sir, yung Pitch Black exercise, sir. Kasi, sir, mga previous years, sir, pinapadala lang po natin mga observers. And ngayon po, yes, sir, for the first time, sir, magpapadala na tayo, sir, ng ating FA-50. Northern Australia. So, ang mangyayari niyan, tatawid lang kayo mula... Kasi yung Tasmania, yung tatawid lang kayo yan from Mindanao, from Davao, yun na yun Diba? Normally, sir, may stopover pa po tayo, sir, probably, sir, Indonesia. Kasi yung endurance po ng FA-50, we have to make sure na enough po yung kanyang fuel to reach Australia, sir. So kaya nga po, sir, dito? Australia, Philippines, New Zealand, US. Yes, sir, napakarami. France po, sobrang dami, sir. I think, sir, around almost 20 nations po ang magpa-participate dito, sir. Wow. And around, if I'm not mistaken, sir, around 5 po yung talagang actual na magpapadala ng kanilang aircraft for the exercises. Anong tawag dyan sa exercise na yan? Sir, Pitch Black exercise po. Pitch Black exercise. Maganda Yes, sir. yan, maganda yan. Marami matututunan ng Philippine Air Force yan. Cecil, ikaw, Yes, sir. tinatanungan ka kay Colonel? Yes, Colonel. Oo, kumbaga parang yan yung magiging signal na mga sasalihan nyo pa ng mga international military exercise, ano? At meron tayong direct participation. Tama, sir. Tama, ma'am. Ito po ay simula lamang, and hopefully po, hindi lamang po ang Philippine Air Force, maging po yung iba nating mga major services, ay patuloy na makapag-participate po sa mga iba't ibang international exercise, kasi napakadami po nating matututunan sa mga ganitong klaseng events, ma'am. Colonel, yung AFP modernization, kailan lang po naaprubahan ng Pangulo yung Re-Horizon 3? Parang ito yung pangatlong stage ng AFP modernization program. Sa part po ng Philippine Air Force, ano po yung bibigyang prioridad sa ilalim po niyan ng Re-Horizon 3? Of course, ma'am, dahil po ang direction natin is towards territorial defense, external defense. Ang focus po ng ating modernization plan is makapag-acquire pa tayo mga iba't ibang assets na makakatulong sa atin upang mabantayan at maprotektahan hindi lamang ang ating teritoryo, maging ang areas within our exclusive economic zone. So definitely, ma'am, ang kailangan natin dito, mga multi-role fighter aircraft, mga
radars at iba pang mga long-range patrol aircraft na makakasigurado na nakocover natin yung ating buong archipelago, no? Kasi napakalawak talaga ng scope ng kailangan nating bantayan, ma'am. Oho. And of course, ma'am, kailangan din natin mapaigting yung ating kakayahan sa disaster response. Kasi di ba, talagang every year napakadaming bagyo na dumadaan sa ating bansa. So definitely we would need to have more aircraft to respond to these challenges, ma'am. Instrumental din ho kasi ang Philippine Air Force sa disaster response, Colonel. Ilang taon ho ba itong implementation po ng ReHorizon 3? Definitely, ma'am. Ito kung magma-match man siya sa natin, no, sa ating flight plan, no, dapat within 2040 na-acquire na natin lahat ng mga assets na kinakailangan natin upang ma-realize na natin yung ating vision na talagang truly capable and credible Air Force ang meron tayo dito sa ating bansa. Ayun po. Kasama rin ho dyan yung cyber defense, Colonel. Tama, ma'am. Isa rin sa mga efforts natin is yung pagtugon natin sa iba't ibang cyber threats na ngayon, ma'am, yung pag-i-evolve ng cyber threats, napakabilis, ma'am, no? Minsan, meron ka ng kayang respondihan na cyber threats, meron na naman bagong nade-develop. So, ma'am, ang maganda rito, ma'am, recently, actually, just a year ago, talaga na tayo or nakapag-establish na tayo ng isang cyber defense wing dito sa Philippine Air Force kasi yan na po talaga yung isa sa malaking focus natin on how to combat cyber threats, ma'am. Okay, so we look forward on that, Colonel, no? Yung tuloy-tuloy na pagpapahusay sa kapasidad po ng... Isa na lang, Colonel, siguro sa mga susunod na pagkakataon, ito, matagal ko nang sinasabi, dapat magkaroon din ng engagement ang Philippine Air Force sa Department of Agriculture pag dumarating tayo sa mga El Nino season, kagaya ngayon, para makatulong kayo sa cloud seeding. So, Yes, sir. siguro Yes, sa sir. mga darating na panahon, maliwanagan yan. Yes, sir. Yes, sir. Senator Tolentino, sir. Actually, sir, itong mga recent months, sir, nagkaroon po tayo naman ng mga engagements, sir, sa Department of Agriculture, lalo na dito sa northern area, sir. Nakapag-contribute po tayo, sir, ng ating mga experts in cloud seeding. Nag-charter po sila ng plane para mag-conduct ng cloud seeding dito sa areas ng Cagayan at Isabela. And besides that, sir... Gumamit ng Air Force asset ba? Gumamit na ng aeroplano ng Air Force, hindi? Mayroon pong mga ibang cloud seeding na ginamit natin yung ating isang asset na LC-210. Meron din pong areas na kinakailangan ng mas malaking aircraft for cloud seeding. Yun naman po yung nag-charter po tayo ng aircraft, sir. Actually, hindi lang po sa cloud seeding, sir, nakatulong din po yung ating cloud seeding operations para makatugon sa forest fires dito sa Benguet, sir. Yes, Kasi nabalitaan kuminsan ko yan, hindi na po kinakaya ng Bambi Bucket operations ng ating 505 Search and Rescue Group. Kaya isa po sa mga initiatives natin ngayon, gamitin po natin yung ating cloud seeding aircraft para matugunan yung forest fires po or pigilan natin ang paglaganap ng forest fires dito lalo na dito sa Benguet area at Ilocos area, sir. Puro bundok yan. Sige, maraming salamat at congratulations sa Colonel Maria Consuelo Castillo, ang spokesperson ng Philippine Air Force. Sir, maraming salamat sa ngalang aming Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño at sa bumubuo ng inyong hukbong himpapawid. Thank you and good morning, sir. Thank you and good morning, sir. Maraming salamat po. Narinig po natin si Colonel Castillo ng Philippine Air Force. Alam mo, malaking bahagi talaga ang Philippine Air Force kung ito, nabanggit ko yung cloud seeding. Para dapat mag-cloud seeding doon sa ibabaw ng Angat Dam. Yes, Senator. Para madagdagan yung water level natin. So marami pwedeng gawin. Pero magandang balita, nakasali na rin tayo sa isang military Air Force exercise sa Australia. Ang oras po natin, 6:45 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino.
Nagbabalik po muli ang programang Usapang Tol at ito Sentol dahil ngayon po ay araw ng Lunes, ito ay ating nilalaan sa usaping may kinalaman sa trabaho. Nasa Zoom na po ngayong umaga si OIC Regional Director Imelda Romanillos ng Dole Bicol Region. Good morning po, Director. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary Tolentino, and magandang umaga po, ma'am. Maray na aga, Director. Maray na aga man po, Senator. Kumusta po kayo dyan sa Bicol? Saan kayo nakabase? Sa Naga? Sa Legazpi po, sa Regional Office po. Legazpi, oo. Kasi nung the other week, galing ako sa Naga, mainit din. So, kumusta yung naging dyan, yung balloon competition, yung hot air balloon? Dumayo dyan. Yun po, marayman po. Ako talaga po ang nagdaralan. Naugma po kayo sinda kasi bago. Congratulations. Siguro, bigyan natin ng labor employment update yung mga kababayan natin sa Bicol Region, sa Region 5, Director. Yes, mag-Bicol lang po ba ako, sir? Magtagalog po kita. Magtagalog ka na kasi naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay po. So, una-una po, magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga nakikinig ngayon sa programa pong ito ng Usapang Tol ni Senator Tol Tolentino. So, dito po sa Bicol, ako po ang OIC Regional Director. So, bali po kakatapos pa lang po natin ng job fair noong May 1 po. So, 6 pong probinsya. Nagkaroon po tayo ng job fair sa 6 na probinsya. 16,000 po yung vacancies na aming na-record. And marami po yung nag-apply ng trabaho. So, natutuwa po kami sa turnout po as Senator. Marami po talagang nangangailangan po ng trabaho dahil sa amin na probinsyang yon, lahat po talaga jump pack yung aming venue. Director, dyan ba sa Region 5, ano ba yung designated na export processing zone? So far po, meron kami po sa Camarines Sur po, pero chinecheck po namin kasi yung dito din po sa Legazpi, meron lang po kami na receive pa lang na notice na parang nagsara po siya. So far po, ang mga processing po namin ay chinecheck pa po namin ang datos kung ilan po as of now po. Ayun. Cecil, baka may tanong ka kay Director? Yes, Director. Bagamat kakatapos na nung May 1, malaking jobs fair yung inyong ikinasa, kailan itong paparating na June 12, Director, we understand, panibagong jobs fair po muli ang inyong pinaghahandaan. Yes po, ma'am. Meron po kami naka-schedule na job fair uli ngayong Kalayaan dito po sa Legazpi City sa SM. Before po dyan, meron din po tayong mga job fair sa iba-ibang probinsya, local government units. So meron po tayo sa Albay na 8 naka-schedule. Meron po tayo sa Camarines Sur na 4 at meron po tayo sa Catanduanes before na Kalayaan. Saan ho nila pwedeng makita yung detalye niyan, Director? Sa amin pong website, ma'am, pinopost naman po namin lahat ng mga job fair. So far po, nagdadagdag pa po yan. Every month po kasi yung mga iba-ibang local government unit natin po na magja-job fair, hinihingan na po namin sila para po yung mga mag-a-apply at mga employers po natin ay alam po nila kung saan sila makaka-join at yung mga applicants kung saan po sila pwedeng pumunta. Ayun, pati kung ano yung kailangan dalhin, Director. Tama yan, Director. Mamayang alauna, bisita ko si Governor sa opisina, Governor Joseph Puwa ng Catanduanes. At i-report ko yan sa kanya. Kailan ulit sa Catanduanes job fair? Meron po, sa po siya May 27 kasi po Abaca Festival po nila. Abaca Festival po, so isa po ang job fair sa activity po nila, Senator. Isasabay sige, mamaya ma-report ko sa kanya yan. Cecil, meron ka pa kay Director? Ako, okay na po ako, Senator Tol. Maraming salamat, Director. Salamat po, ma'am. Maraming salamat. Ito na lang, Director. Kumusta yung mga matching ng skills ng ating mga kabataan applicants sa Region 5 doon sa mga job offerings naman? Nagmamatch ba yun? Okay. So far po,
nakikita po sa datos namin pag nagsasubmit na sa job fair, unti-unti na rin po na ma-match natin kasi po hininga namin ng vacancies po talaga kaagad ang mga employers para nakikita po kaagad ng ating mga naghahanap ng trabaho. And then, kasama din po namin dyan ang DepEd and CHED na tututukan na rin po ano po talaga yung mga skills and mga courses na kailangan nila. So, nabibigyan po natin sila ng labor market information and career coaching, ating pong mga pagka-graduate pa lang. So, they would know po ano pong ating mga sunrise and sunset industries po dito sa Bicol para mas bigyan namin sila ng opportunity na maitawid magkaroon ng trabaho. Ma-match po yung skills nila sa pangangailangan po ng ating mga employers. Yun, maraming salamat, Direktor. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa programang Usapan Tol. Raynaga Diyos Mabalos, Direktor, masipag na Direktor natin ng Dole Region 5. Maraming salamat po, Senators. Sa ngalan po ng aming Sekretaryo, Secretary Benny Laguesma. Kami po ay nagpapasalamat, lalo na po ang mga taga-Bicol, Senators, na naitutulong nyo sa amin dito sa Kabikulan, sa lahat na 6 na probinsya. Kami po ay lubos ng papasalamat sa inyong mga tulong na pinagkakalog sa DOLE sa pamamagitan po yung mga programa. So yun po, lagi po naman handa ang ating tanggapan, ang Bicol Regional Office number 5, kung ano din po ang maitutulong namin sa inyo para lalo pong magkaroon tayo ng produktibong partnership para po sa kaunad kang gabos na obrero ng Bicolano. Thank you, Director Imelda. Maraming salamat po. Cecil, palengke report na tayo. Yes, palengke report na tayo, Senator. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Makakasama natin, Sentol, ngayong umaga si Maring Sandy. Naroon siya ngayon sa Star Market sa Novaliches, Quezon City. Sandy? Yes, happy Monday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Happy Monday, Villarosa. So, yun po, pasadahan ko po muna ng ating mga presyo. Ang bigas dito na mula Mindoro ay mabibili sa 50 pesos per kilo ang pinakamura, habang 65 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda naman mula Malabon ay nagbaba ng 80 to 100 pesos, kaya ang pinakamura ay mabibili sa 90 pesos per kilo, habang 140 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Meron din tayong ditong seafood, kagaya ng tawong na mabibili sa 50 pesos per kilo at pusit na 170. So, usapan ng gulay na hinahango mula Balintawak ay with stable prices, kaya ang pinakamurang gulay, ito po matutuwa kayo dito, Senator, ay mabibili sa 35 pesos per kilo, habang 135 pesos per kilo naman ang pinakamahal. So, para po sa ating karne, pwede po natin tanungin ang ating winner po. Sino ang winner ngayon? Sino ang winner ngayon? Kasama po natin si Ate Jonna Big Cash. Isa po ay isang Ate meat Jonna, vendor. Meron po Senator tayong Tolentino live po video ito. po. Ate Jonna, medyo kinakapos na tayo sa oras. Ate Jonna, asan ka? Hello Kumusta kayo dyan? Sa Novaliches Public Market. Ayun, Ate Jonna Big Cash. Oo, kumusta kayo dyan? Ano po tinitinda natin, Ate Jonna? Frozen foods po, frozen meat. Processed meat. So, kumusta ngayon? Maganda ang lugar nyo. Novaliches, ang daming tao dyan. Matao dyan. Marami daw bang tao, ate? Marami po. Ayun. So, ingat-ingat kayo. Sobrang ingat. At ikumusta mo na lang, si Senator Tolentino po ito, ikumusta mo na lang tayo sa mga kasamang tendera dyan. Medyo kinakapos tayo ngayon sa oras. At ngayon ay alas 7 na. Patiin mo yung mga kakilala mo, mga kamag-anak. Mother's Day kahapon. Hello po, dyan sa Bicol po. Bigkas family po. Tapos sa Surigao, Del Norte po. Yung Del Norte. Teka dapa ka ba? Teka saan ka? Sa Surigao del Norte. Anong bayan? po ako. Saan? Taga Surigao del Norte po ako. Ay, mayong buntag. Dagang salamat, Ate Jonna. Kailangan lagi tayong malakas at iinom ng tubig, ha? Kumusta mo sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches Public Market? Maraming salamat, Sandy. At si Cecil ngayon ay mayroong panalangin para sa atin. Yes, Sentol. Maraming salamat sa iyo, Sandy, at sa ating vendor na tumanggap ng Sentol token ngayong umaga. Ito po, mahalagang mensahe po muna mula kay Sir D. Edgard Gabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Let us show our love for our parents while they are still alive and not when they are already dead. If we do this, when their lives finally come to an end, we will shed tears of joy, serenity of heart, and contentment.
and not remorse and anger with oneself because we failed to do what we could easily have done to love our parents while they are still with us and not when they are gone forever. Have a great week ahead. God bless you. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Francis Tolentino. Makikita po tayo bukas muli sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa lahat ng sumabaybay. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo,